5:00 ng umaga. Gising na si Javier dahil sa tilaok ng mga manok at mabangong aroma ng putahe na sinisimulang lutuin sa bakuran. Bumaba siya ng sasakyan at nakita niya si Manong Cesar na may hawak ng tasa ng kape habang kukentuhan ang lolo ni Isabel. Pahikab-hikab pa siya noong una, pero na masalubong niya si Chidora nakakalabas lang ng bahay. Tila nagising pati kaluluwa niya. "Oh, aga niyo namang nagising. 5:00 pa lang." Anito, habang nagkakabit ng apron sa katawan. "Kamusta naman ang tulog niyo? Nakatulog ba kayo na maayos sa kwarto?" Nakatulog naman ho kami," sagot ni Javier, at umagang-umaga pinagpapawisan agad siya. Hindi na siya bumalik kagabi sa kwarto, kaya naman wala siyang idea kung doon ba natulog si Isabel o bumalik ito sa sala. Pero sa kaso ng pinsan niya ngayon, mukhang hindi na nito pinalabas pa ang asawa kagabi sa kwarto. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, kung nagugutom na kayo, kumain na kayo at may nagluto naman ng ulam. Mayroon na ring sinaing doon sa kusina namin. Kumuha na lang kayo doon. Anito, saka lumingon sa likuran. "Teka, magising ko nga si Isa para maasikaso kayo." Hindi na po kailangan." Hindi alam ni Javier kung maayos bang pagkapigil niya dahil kita niyang bahagyang gulat sa mukha niya matanda dahil sa ginawa niya. "Kaya ko naman ho. Baka maabalang tulog niya since late na rin po kami nakauwi kagabi." "Naku, sana yun gumising na maaga. Magandang umaga." Kapwa sila napalingon sa gilid nila nang bigla na lang sumulpot si Isabel na mayroong suot na apron sa katawan. "Oh, gising ka na pala. Saan ka galing?" Gulat na tanong ni Lola Chidora dahil sa pagkakaalam niya. Tulog pa ang apo niya kanina sa sala nang magising siya. "Paanong? Nasa bakuran na po ako kanina pa." Kabadong saad ni Isabela, saka pinunasan ng budol-budol na pawis sa noo niya. "Naguhugas po ako ng pinggan sa poso." "Ay, ganoon ba? Hindi ko napansin gising ka na. Akala ko natutulog ka pa. Nilamok rin ba kayo kagabi sa sala? May kagat ka ng lamok sa leeg mo." Turo ni Lola Chidora sa bandang kaliwang leeg ni Isabel, dahilan para ito'y matigilan at hindi na alam ang isasagot pa sa lola niya. Maski si Javier ikinabahan at napamura na lang sa kanyang isipan, dahil alam niyang hindi lamok ang may kagagawa ng pantal na yon. "Aling Chidora, tawag po kayo ni nanay. Ano raw po bang gagawin doon sa karne na nasa mesa?" Laking pasasalamat ng dalawa dahil sa taong tumawag kay Lola Chidora. Nakahinga sila ng maluwag na magpaalam na rin ito sa kanila upang ipagpatuloy ang pagluluto ng ilang putahe para sa ikalawang araw ng selebrasyon ng piyesta. "Saan ka dumaan?" Mahinang tanong ni Javier kay Isabel na natataranta pa rin dahil sa marka na nakita ng lola niya sa leeg niya. "Sa bintana, sa kwarto ako lumusot," ani Isabel, saka pumasok sa loob ng salas at doon lang niya napagtanto na nanonood pala sa kanila si Maria at Manang Rosa na may hawak ng tasa ng kape habang nakaupo sa sofa. "Ma, alis na po ako," paalam ni Adam sa kanyang ina pagsakay ng kotse. "Mag-iingat ka sa pagmamaneho, anak. Ikamusta mo na lang ulit ako kina Aling Chidora, no? Sa susunod ka mo bibisita ng papa mo." Paalala naman ng ina habang kumakaway mula sa pintuan ng gate nila. Gustuhin man nilang makabisita sa probinsya kung saan sila noon tumira. Hindi nila magawa dahil kulang ang oras nila sa dami ng Parokyanong dumadayo sa kanilang restaurant. Halos 3 oras din ang kanya magiging biyahe patungo sa probinsya kung saan naroroon sina Isabel. 10:00 pa lang ng tanghali ay tirik na ang araw sa labas. Tumatagos ang sinag ng araw mula sa salamin papasok sa loob ng sasakyan na nawala rin naman agad sa kotseng sumabay sa gilid niya. Dahan-dahan niyang prineno ang sasakyan na magkulay dilaw ang traffic light at sa kalagitnaan ng paghihintay niya, napatingin siya sa sasakyang katabi niya nang unti-unting bumaba ang bubungan nito. Hindi niya mapigilan na hindi humanga, pati ang ilang sakay na kalapit na sasakyan ay hindi maiwasang titigan ang kotse na ito, lalo pa niya makitang babae ang nagmamaneho. Natigilan si Adam na mapansing pamilyang hitsura ng babaeng sakay nito. At upang maaninag na maayos, binaba niya ang bintana ng kotse. 3 segundo bago magkulay berde ang traffic light.
Pero sapat na yun upang makumpirmang kanyang hinala. Dahil ng sandaling magtama ang kanilang mga mata, gulat at pagtataka ang gumuhit sa mukha niya. What the heck? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Adam na makitang umalis ng sinasakyan nito. At matapos nun, ay sunod-sunod na busina ang nadinig niya sa likuran. Kulay berde na ang traffic light, pero tila wala pa siya sa wisyo para magmaneho matapos ng nakita niya. Sir, meron po bang problema? Napatingin si Adam sa kaliwang bintana nang katukin na siya noong traffic enforcer. Kanina pa hong naka-go signal. Pasensya na po. Doon unti-unting natauhan si Adam at pinaandar na rin ang kotseng minamaneho niya. Sa mga oras na ito, wala siyang ibang nasa isip kundi ang sundan ang babaeng pumukaw sa atensyon niya. Hindi niya alam kung namamalikmata lang ba siya, pero kailangan niya itong makausap. Hindi raw makakarating si Adam ngayon. Ani Isabel na makatanggap ng mensahe mula kay Adam na kanina pa nitong pinadala, pero ngayon lamang niya nabasa. Ay bakit daw? Sayang naman. Ani Ria sa kalagitnaan ng pagsubo ng panghimagas. Hindi naman niya sinabi. Ang sabi lang niya sa text ay sorry, baka hindi na ako makapunta. May kailangan lang akong asikasuhin. Yun lang ang laman. Ani Isabel saka binaba ang cellphone sa mesa. Bakit kaya? Mag-reply ka. Tanungin mo kung bakit. Tumango si Isabel, saka nagtipa upang tugunan ang tanong ng mensahe na ipinadala ni Adam. Isang oras nang nakalipas, mahina ang signal, kaya kinailangan niya pang umalis sa pwesto niya upang makahanap ng lugar na magbibigay ng signal sa cellphone niya. Ayan, nag-send na. Bulong ni Isabel, saka tumalikod at balak na sanang bumalik sa mesa nila nang bumulaga sa harap niya si Tristan. Akala ko ba bawal gumamit ng cellphone? Kunot noong saad nito. Oo nga. Pero kasi nag-text si Adam sa akin na hindi na raw siya makakatuloy ngayon dahil may kailangan daw siyang asikasuhin. Ani Isabel, saka ipinakita ang mensaheng natanggap at itinugon niya. Isang tipid na tango lang ang tinugon nito sa kanya, saka niya tinitigan sa mata. Bakit? Marahan itong umiling. Gusto ko lang mag-sorry sa kismark sa leeg mo. Hindi ko sinasadyang pagigilan ka kagabi. Tristan? Pinanlakihan ni Isabel ng mata si Tristan, saka tumingin sa paligid nila. Wala namang masyadong tao at malakas rin ang karaoke sa kanila. Pero hindi niya pa rin maiwasan na kabahan dahil sa nangyari kaninang umaga. Ano? Samasyon na lang natin yung pag-usapan? Kinakabahan kasi ako talaga dahil pakiramdam ko ang daming matang nakatingin sa atin. Ngumiti ito, pero di naman makita ni Isabel ang sensibilidad nito sa mata. Muling nakaramdam ng konsensya si Isabel. Pasensya na. Galit ka ba? Isabel. Ay, hello sir. Sorry, may pinag-uusapan po ba kayo? Biglang lumitaw si Ria sa gilid nila na mahalata naman sa itsura na may naisabihin kay Isabel. Wala naman. Bakit? Ni Tristan. Kasi po nandito po yung artista na endorser ng company niyo sir. Si Azami Sumera po. Bumalot sa mukha ni Tristan ang pagtataka. Ganun na rin kay Isabel na walang ideya kung anong dapat na maramdaman niya. Matapos kumalat noon ang dating issue sa pagitan ni Tristan at Azami, si Tristan na mismo ang umiwas dito upang hindi na magkaroon pa ng panibagong eskandalo. Pero hindi pa man tuluyang humuhupa ang apoy, mukhang magkakaroon na naman ng panibago. Hindi inaalis ni Azami ang matamis niyang ngiti habang nakikipag-usap sa ilang mga estranghero sa kanyang harapan. Ang ilan ay nakapagpapakuha pa sa kanya ng litrato na hindi naman niya tinatanggihan, kahit na kanina pa'y pagod na ang panga niya. Napakaganda niyo nga talaga sa personal, Miss Azami. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng artista sa personal, para kayong manika. Ngumiti si Azami. Thank you. Mabuti po nakarating kayo dito. Inaabangan po namin kayo kahapon sa parada. Pero hindi namin kayo nakita. Hindi nakasagot si Azami. Sa halip ay ngumiti na lamang siya nang muling may nagpakuha ng litrato sa kanya. Totoong may ilang mga artistang imbitado sa nangyaring parada kahapon at hindi kabilang doon si Azami.
Pero nakagawa siya ng paraan sa tulong ng kanyang ama upang mapabilang sa mga artistang naglilibot-libot ngayon sa mga bahay-bahay, kasama ang mayor ng probinsya bilang parte ng aktibidad sa ikalawang araw ng piyestahan. Hindi niya gustong pumunta na walang dahilan upang hindi siya maakusahan na sumunod kay Tristan. Miss Azami? Boses pa lang ang narinig ni Azami. Nabuhayan na siya lalo na makita si Tristan noong siya'y lumingon sa likuran. Oh, Mr. Vasquez, nandito pala kayo? Gulat na saad ni Azami at napatingin kay Isabel na nasa gilid nito. Oh wow! Anong ginagawa niyo rito? Nakikipiesta din kayo? Wala agad sumagot sa tanong ni Azami. Hindi niya alam kung bakit, pero kitang-kita naman sa mukha ng mag-asawa na hindi ito komportable sa presensya niya. Dito po nakatira si Isabel. Si Ria ang sumagot na animoy tuwang-tuwa na rito siya. Kayo po, Miss Azami, sino pong kasama niyo dito? Oh, kasama ko si Mayor. Sagot ni Azami saka itinuro ang Mayor na nakikipag-usap sa mga bisita na nasa kabilang mesa. May mga kasama rin kaming ibang artista. Nandun pa yung iba sa kabilang bahay. Noong marinig yun ni Ria at ng ibang bisita, agad naglabasan ang mga ito upang pumunta sa kabilang bakuran, kung saan naroroon ng ibang kilalang artista. Binalik ni Azami ang tingin sa dalawa, at ganoon pa rin ang ekspresyon ng mukha nila. Tumingin siya kay Isabel. So, dito palang probinsya mo? First time ko makadalo sa ganitong uri ng okasyon. Ang saya pala dito, no? Oo. Salamat. Huminga na malalim si Isabel, saka lumingon sa paligid nila. Kumain ka na ba? Halika, tumuloy ka. Walang balak makikain sa Azami, pero sumama pa rin siya kay Isabel bilang parte ng kanyang paghahanap ng kasagutan sa mga hindi maipaliwanag na tsorya sa kanyang isipan. Binaba ni Azami ang tingin sa kamay ni Isabel. Wala itong suot na kahit na anong singsing. Sunod niyang tingnan ay yung kamay ni Tristan. Pero nakapasok ang parehong kamay sa bulsa ng pantalon nito. Dito ka muna. Hintay mo lang ako dito at ikukuha lang kita ng pagkain. Paalam ni Isabel bago ito pumasok sa loob ng bahay nila. Naiwan sila ni Tristan sa mesa at balak pa lang niya sana tong kamustahin na magpaalam rin to sa kanya bago umalis sa harap niya. Napailing sa Azami at natawa na lamang. Hindi naman siya manhid para hindi mahalata na pagiging ilag nito sa kanya matapos lumabas ang issue sa pagitan nila. Madalas ay ang sekretary lang nito ang pinapaharap sa kanya sa tuwing sinasadya niya sa kumpanya. Ay, hello. Napatingin sa Azami sa likuran niya na may isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Napansin ko kanina na parang close kayo ni Isabel. Magkaibigan kayo? Ngumiti sa Azami. Sabihin na po natin na parang ganon. Close po kami. Ay, nakakatuwa naman. At mayroon siyang kaibigang artista. Paano kayo nagkakilalang dalawa? Endorser po ako sa company ng husband niya. Ani Azami. Medyo awkward po yung unang encounter namin. Sandali. Tama bang pagkakadinig ko sa'yo, Iha? Husband? Asawa? Tanong nito. Yes po. Hindi po ba't mag-asawa si Isabel at Tristan? Tanong ni Azami at kasabay nito ang paglabas ni Isabel. Naggumapang ang takot sa mukha nang makita magkausap si Azami at ang kanyang lola Chidora. Imposible yung sinasabi mo, Iha. Amo ni Isabel ang tinutukoy mo. Hindi naman sila mag-asawa. Paglilinaw ni Lola Chidora kay Azami na nagsalubong ang kilay sa pagtataka. Maingay ang karaoke, pero malinaw sa pandinig niyang sinabi ng matandang babae sa harap niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi pa rin inaalis na Azami ang ngiti sa labi, pero kitang-kitang paggalito sa mukha niya. Nagtatrabaho po si Isabel kay Tristan? Oo, kasambahay ang pinasok ng apo ko doon sa mansyon nila. Hindi naman sila mag-asawa, ano ka ba? Napagkamalan mo pa sila. Ang mga katanungan sa isipan ni Azami ay unti-unting nabigyan ng linaw matapos madinig ang sinabi nito. Hindi siya agad nakaimik dahil pinoproseso pa ang isip niya ng impormasyong nalaman niya ngayon. Kung ganon,
Hindi niyo po pala alam? Ang tanging lumabas sa bibig ni Azami na unti-unting kinawala ang ngiti sa labi na matanda. Ngunit, bago pa ito muling makapagtanong, dumating si Isabel sa pwesto nila at ibinaba sa mesa ang tray na kanyang dala para kay Azami. Lola? Isa? May asawa ka na nga ba? Diretsyong tanong ni Lola Teodora sa kanyang apo na halos hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Maingay ang paligid dahil sa boses ng mga tao. Idagdag pa ang karaoke na halos wala ng pahinga mula kaninang umaga na. Lalong nagpapagulo sa isip ni Lola Teodora. Mariin itong napapikit dahil saglit siyang nakaramdam ng hilo at pagkabigat sa dibdib. Alam niyang pagod ang dahilan nito, pero sa mga narinig kay Azami, tila lalong nadadagdagan ang mabigat na emosyon na kanyang nararamdaman. Hindi gusto masira ni Lola Teodora ang kasiyahan ng lahat, kaya agad siyang naglakad papasok sa loob ng bahay nila at nilagpasan si Isabel na nagsisimulang mamuo ang luha sa mga mata. Hindi nais umiyak ni Isabel, pero pigang-piga na ang puso niya. I'm sorry, Isabel. Mukhang may hindi ako magandang nasabi sa lola mo. Ani Azami, na siyang naging dahilan ng tuluyang paggawala ng pinipigilang luha ni Isabel. Agad itong sumunod sa loob ng bahay upang habulin at kausapin ang kanyang Lola Teodora. Kung gaano kalayo ang tanaw ni Tristan sa bukirin, gano'n naman kalalim ang tumatakbo sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay lalong gumugulo ang sitwasyon nila at hindi niya alam kung tao ba ang dapat niyang sisihin o tadhana na tila pinaglalaroan na lang sila. Hindi sapat ang salitang tuwa at saya na mawala na ang kontrata sa relasyon nila mag-asawa. Wala na din ang pader na nilagay niya noon sa pagitan nila ni Isabel. At buong akala niya ay magiging maayos na ang lahat. Pero hindi pa pala dahil talagang susubukin sila. Hindi niya nais na magtago at ilihim ang katotohanan. Subalit ano magagawa niya kung itong kahilingan ng asawa? Gusto ni Tristan na malayang hawakan ng kamay nito sa bawat oras na magkasama sila. Gusto niyang titigan to tuwing magkaharap sila. At higit sa lahat, nais niya markahan ang bawat parte ng pag-aari niya. Ngunit magagawa niya lang yon kapag wala ng tao sa paligid nila. Kapag sila na lamang dalawang magkasama, malaya nga nilang naipaparamdam ang kanilang pagmamahalan. Subalit hindi naman pwedeng ipagsigawan. Nandito ka pala. Kanina pa kitang hinahanap. Napalingon si Tristan sa likuran na marinig ang boses ng babae na isa ring ting sa lalamunan. Naglakad ito palapit sa kanya na may ngiti pero hindi niya magawang batiin to pabalik. Hindi alam ni Tristan kung talaga bang nagkataon lang ang lahat ng to dahil simula noong lumabas ang peking balita tungkol sa kanila. Pakiramdam niya mas lumalapit pa si Azami sa kanya. Tumataas na ulit ang ratings ng Peoples. Panimula ni Azami. Nasa number 1 pa rin siya. Congrats! Tumingin si Tristan rito at isinantabi muna ang personal niyang pananaw. Malaki na ang naging papel ni Azami sa kumpanya para muling tumaas ang ratings nila. Kaya naman binati niya rin to pabalik at nagpasalamat. Naku, wala yun. Lahat naman tayo dito nagpakapagod. Natutuwang wika ni Azami. Tsaka hindi ko alam kung ako lang ba. Pero after lumabas ang rumors tungkol sa atin, para mas dumami ang mga consumers, nagsalubong ang kilay ni Tristan. Hindi alam kung saan nakuha ni Azaming idea na yon, pero isang malaking kalokohan yon para sa kanya. Marami nang gumagamit ng Peoples dati. Sabihin na lang natin na marami kang kakompetensya, kaya hindi maiwasang bumaba ang ratings dahil may nangunguna. Kagaya ng Hauru? Tanong ni Azami. Ang Peoples at Hauru madalas mag-agawan ng ranking sa top grossing communication app. Madalas pang pagkumparahin ng dalawa dahil daw sa maraming pagkakatulad. Hindi nagsalita si Tristan dahil hindi rin naman niya to gusto mapag-usapan. Tumingin siya sa relo niya at hindi niya namalayang 30 minutos na palang nakalipas simula noong lumabas siya. Kailangan ko nang bumalik, mauna na ako. Gusto kita, Tristan. Hinawakan ni Azami sa braso Tristan upang pigilan to sa pag-alis. Tristan, matagal na kitang gusto simula noong college pa lang tayo.
Binawi ni Tristan ang braso niya. I'm sorry, Miss Azami, but I don't feel the same way. Meron na akong asawa, so, asawa o yaya? Diretsyong tanong ni Azami na dahilan kung bakit mabilis nagbagong reaksyon ni Tristan. Sa reaksyon pa lang na nakikita, ang lahat ng tsorya sa isip ni Azami ay sa wakas, kumpirmado na. Halos magkantang tisod si Isabel sa paghahabol niya sa kanyang lola Chidora na pumasok sa kwarto nila. Wala siyang maramdaman kundi takot at kaba, sapagkat hindi sa ganitong paraan niya nais ipaalam ang tungkol sa kanila ni Tristan. Lola, sandali lang po. Totoo ba, Isabel? Umarap ito sa kanya at kitang-kita sa mga mata ng lola niya ang lungkot at pagkadismaya na lalong nagpapabigat sa dibdib ni Isabel. Lola, bakit hindi mo ako sagutin? Tinatanong kita kung totoo bang may asawa ka na. Hindi magawang sumagot ni Isabel. Nanginginig siya sa kaba at takot. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya kinausap ng kanyang lola sa paraan na para bang pinaaamin siya ng isang mabigat na kasalanan. Gusto niya magsalita. Gusto niya magpaliwanag. Pero nangunguna ang kaba sa loob niya. Bakit hindi ka makasagot? Tinatanong kita, Isabel. Sagutin mo ang lola. Meron ka na nga ba talagang asawa? Meron na po. Meron na po akong asawa. Sa gitna ng kanyang paghikbi, pinilit pa rin ni Isabel ang magsalita ng maayos. Pasensya na po kung hindi ko sinabi sa inyo. Ayoko magalit po kayo sa akin ni Lolo. Diyos ko naman, Isabel. Ano bang tingin mo sa amin ng lolo mo? Sobrang higpit ba namin sa'yo at nagawa mo pang paglihiman kami sa ganyang kaimportanteng bagay? Tanong nito at ilinlang ang naisagot niya. Kung ganon, bakit? Bakit biglaan? Wala ka pang 1 taon sa syudad, may asawa ka na? Buntis ka ba? Sunod-sunod na umiling si Isabel. Hindi po ako buntis la. Sarili ko pong desisyon na magpakasal kay Tristan. Bakit nga? Ano ba nangyari? Sabihin mo. Huwag mo kong iyakan, Isabel. Napatungo si Isabel. Nagtatalo ang isip kung dapat ba niyang sabihin ang totoong dahilan kung bakit siya nagpasok sa ganitong sitwasyon. Oh, ano nangyayari dito? Pumasok ang lolo ni Isabel at una niya agad nakitang tumatangis niyang apo. Binaling ni Lolo Emilio ang tingin sa asawa niya. Bakit umiiyak ang apo ko? Ano ba nangyayari? Tanungin mo yung apo mo, Emilio? Idinuro ni Lola Chodora si Isabel na walang paring tigil ang buhos ng luha. Mukhang nagkamali tayo ng pagpapalaki sa kanya. Hindi ko alam kung paano at saan siya kumuha ng lakas ng loob na paglihiman tayo. Sabihin mo nga, sobrang higpit ba natin sa kanya at nagawa niya mag-asawa nang hindi man lang sinasabi sa atin? Ano ba tayo dito? Estranghero? Asawa? Lumingon si Lolo Emilio sa kanyang apo. Isa, apo, ano ba sinasabi ng lola mo? Pasensya na po, Lolo. Pinunasan ni Isabel ang luhang naggalag sa pisngi niya. Totoo pong meron akong asawa at hindi ko po sinabi sa inyo. Dahil ayoko magalit at mag-alala kayo sa akin. Biglaan po ang lahat. Pero wala naman po akong pinagsisisihan sa desisyon ko. Dahil mabait po si Tristan. Mabait po siyang asawa sa akin. Ang amo mo bang tinutukoy mo? Siya nga po, Lolo. Inilipat ni Isabel ang tingin sa kanyang lola na hindi pa rin nagbabagong ekspresyon ng mukha sa kanya. Lola, pasensya na po kung hindi ko sinabi sa inyo. Opo, biglaan ng lahat. Pero may dahilan po ako kung bakit ako nasa sitwasyong to. Ano nga ang rason mo? Bakit ayaw mo sabihin sa amin? Chodora, minahon ka muna. Hindi mo kailangan sigawan si Isa. Diyos ko naman, Emilio. Paano ko hihinahon kung wala tayong kaalam-alam sa sitwasyong pinasok ng apo mo? Binalik ni Lola Chodora ang tingin kay Isabel. Hindi larong pag-aasawa na kapag napagod kayo, aayawan nyo na. Matatanggap ko pa yung kasintahan pa lang siya. Pero asawa? Napakabilis naman, Isabel. Oo, nasa tamang edad ka na. Pero Diyos ko naman, mahirap pa magsabi ka man lang. Naglihim ka na nga. Pinaglihiman mo pa ulit kami dahil ayaw mong aminin ang dahilan mo sa amin? Ano ba? Pinilit ka ba? Meron bang pumilit sa'yo na pakasalan mong amo mo?
May nagmamaltrato ba sa'yo doon at natatakot kang sabihin ng totoo? Lola, wala po. Mababait po sila sa akin at wala rin pong pilitan sa nangyari. Ako po ang pumasok dito. Kung ganon, ano nga ang dahilan? Pasigaw nitong tanong, pero hindi pa rin makasagot si Isabel. Kung hindi ka magsasalita, mapipilitan akong paghiwalayin kayong dalawa. Wala akong pakaalam kung kasal na kayo. Ganyan rin po bang ginawa niyo sa mga magulang ko? Tanong ni Isabel, dahilan para matigilan ang dalawang matanda. Pinaghiwalay niyo rin po ba sila, kaya ako na lang ang naiwan mag-isa? Sandali, Isa. Saan mo ba nakuha yung idea na yan? Hindi ko po alam, Lo. Kulong-kulo na rin ako. Nagagalit kayo sa akin dahil ayoko sabihin ang rason ko sa inyo. Pero kayo rin po ba ganun, hindi ba? Hindi niyo sinasabi sa akin kung sino ba talaga yung magulang ko. Inililihim niyo rin sa akin ang totoo. Kaya huwag kayong magalit sa akin dahil ganun rin naman ang ginawa niyo. Isang malakas na sampal ang natanggap ni Isabel mula sa kamay ng kanyang lola Chudora. Wala kang karapatang pagtaasan kami ng boses ng lola mo, Isabel. Sa pagkakataong ito, lumitaw na ang galit sa mukha ni Lola Chudora na nagpantig ang tenga matapos marinig ang mga sinabi ng apo niya. At huwag mong baliktarin ang sitwasyon ngayon dahil ikaw ang kinakausap namin tungkol sa kalandi ang pinasok mo. Masakit ang sampal na kanyang natanggap, pero mas masakit ang salitang natanggap niya mula sa lola niya na hindi na rin nakapag-isip na maayos dahil sa pagtaas ng emosyon niya.